Ay bagay talaga yung dalawang recipe na ito pagsamasamahin natin, gawin natin itong 2-in-1 kasi puro lahat ay malambot. Dagdagan pa ng palaman na napaka-creamy at ito'y napakasarap, kaya tara na. So dito gagamit ako ng 200 grams ng refrigerated margarine. Pwedeng gagamit kayo dito ng butter ha. Maglagay ng 1/2 cup na mantika at 1 1/2 cups na evaporated milk. At isa lang natin ito sa mahinang apoy ng kalan at tunawin natin yung ating margarine. At pag ito'y mainit na, natunaw na, ay ilagay na natin o ilipat natin sa mixing bowl. At habang ito'y mainit pa, ay ilagay na natin yung 3 cups na cake flour. At haluin lang natin yan ng mabuti hanggang sa kuminis yung mixture natin. At itabi lang muna natin ito para ito'y lumamig yung mixture natin. So dito kailangan natin ng 10 peraso ng large na itlog. Separate lang natin yung egg yolk at saka yung egg white. Pagkatapos nito ay itabi lang muna yung egg whites. Dito muna tayo sa ating mixture. Malamig na yung mixture natin. Pwede na nating ilagay yung 10 piraso natin na egg yolk. Kailangan talaga na palamigin muna yung mixture natin ha, bago natin ihalo yung egg yolk natin at nang sa ganun na hindi din maluto yung egg yolk natin. At lagyan ko muna ito ng 1/4 teaspoon ng asin at 1 teaspoon ng vanilla extract. At haluin ng mabuti hanggang sa kuminis yung mixture. Wala tayo ditong nilagay na baking powder ha, baka may magtanong dyan. Wala tayo ditong nilagay na baking powder. At itabi lang muna ito. Dito naman tayo sa mirang. So ito na yung 10 piraso natin na egg whites. Lagyan ko ito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. At paunti-unti nating ilagay yung 1 1/2 cups na white sugar. Paunti-unti lang talaga yung paglagay natin hanggang sa ito'y maubos. Napapansin niyo mga guys, hindi tayo naglagay doon ng asukal sa ating cake batter mixture kasi dito na natin nilagay lahat sa ating mirang or dito na tayo nagtunaw ng asukal. At para sa akin saktong tamis lang talaga yung cake natin ngayon na hindi nakakaumay. Hindi masyadong matamis at hindi din matabang. Ayan, ito na yung hinahanap natin sa ating mirang or yung egg whites natin. Nasa medium step mix lang. At ihalo natin yan sa ating cake batter mixture sa 3 hati lang. At ihalo lang natin ito ng padahan-dahan lang ha. At sa puntong ito, kailangan ay nakapagpainit na tayo ng ating oven kasi isa lang natin ito agad. At yung ating hulmahan dito ay kailangan ay nakaprepare na din. Lagyan na natin ng baking paper. At i-cut and fold lang talaga ito ng padahan-dahan until well combined at huwag lang talaga itong ma-overmix. At gumamit ako dito ng baking tray na may sizes na 11 by 15 by 1 at nilagyan ko ito ng baking paper. At lutuin natin ito sa may preheated oven 160 degrees Celsius sa loob ng 40 to 50 minutes. At ito na nga naluto ko ito sa loob ng 45 minutes sa 160 degrees ng temperature ng oven ko. At iniskripan ko lang yung mga bandang gilid kasi medyo nag-awas yung mixture ko. At isit aside ko muna to, gawa muna tayo ng palaman. So dito sa aking suspan, naglagay ako ng 15 pieces ng egg yolk at mula ito sa medium na itlog. Lagyan ko ito ng 1 1/2 can na condensed milk. At haluin ko muna ito ng mabuti at nang sa ganun ay madurog yung egg yolk. At sa puntong ito ay hindi pa naka-on yung kalan. Bali haluin ko muna ito bago ako mag-on ng kalan natin. At kudkuran ko lang ito ng balat ng limon para naman pangtanggal langsa ng itlog. At nang sa ganun ay mabango din yung palaman natin. At ito i-on ko na yung kalan sa katamtamang hina lang ng apoy. At diretso ko lang itong haluin hanggang sa ito'y lumapot. Haluin lang talaga, huwag lang tigilan para hindi din masunog yung ilalim. At pag ganito na kalapot ay patayin na yung apoy ng kalan at maglagay ng 2 tablespoon na butter or di kaya margarine. Ako mga naglagay ako dito ng refrigerated margarine, hindi lang natin na-on yung camera, nakalimutan. At para maging makinis talaga yung palaman ay ito'y binati ko lang gamit yung hand mixer. At habang ito'y mainit pa yung palaman ay ilagay ko na dito sa ibabaw ng cake. At spread ko lang ho yan hanggang sa ito'y magpantay. At dito naman tayo sa brasos. So dito gagamit ako ng 11 by 15 by 1 ng aking baking tray at ito'y nilagyan ko ng parchment paper. At ito'y banyahan ko lang ng mantika yung bandang gilid basta salamahon ko lang sa paglagay. At nang sa ganun ay hindi didikit dito yung mirang mixture. So dito meron akong 15 pieces ng egg whites at ito'y mula sa medium na itlog. At hindi ako dito maglagay ng cream of tartar. Yung ilagay ko dito ay yung katas ng limon, mga half tablespoon. At paunti-unti ko lang nilagay yung 3/4 cup na white sugar hanggang sa ito'y naubos. At sunod kong nilagay yung 3 tablespoon na cornstarch. At inilipat ko na sa pinaka-high speed yung stand mixer para madali nating makuha yung hinahanap natin na consistency ng mirang na yung medium step.
At ilagay ito agad sa tray na yung may binanyahan natin na mantika. At ito'y ipantay lang at dito naglagay ako ng dinurog na mani para sa toppings. At kailangan sa puntong ito ay nakapagpainit na tayo ng oven kasi isa lang natin ito agad. At lutuin natin ito sa loob ng 25 to 30 minutes sa 160 degrees Celsius yung init ng oven. Nang naluto ko ito sa loob ng 27 minutes ay hinayaan ko muna sa oven ng mga 5 minutos bago ko kinuha yung braso de Mercedes. At dahil may binanya tayo dito na mantika ay hindi naman ito gaanong kakapit, bali madali lang itong tanggalin yung mga bandang gilid. At nagdas ako dito ng powdered sugar sa ibabaw. At pag nataob na natin to ay dandahanin lang talaga sa pagtanggal yung baking paper. At dandahan din natin itong ipatong dito sa ating Castilla cake. Ay habang nagluluto pala tayo ng palaman natin ay nagsalang na din tayo ng braso de Mercedes natin ha. At ito medyo malamig naman yung braso de Mercedes na pinatong natin sa ibabaw kaya pwede na itong hiwain. Medyo malagkit ito hiwain gawa ng palaman kaya iidiyahan lang natin, ahiran lang ng malinis or tissue yung ating kutsilyo. At nakahiwa ako dito ng 16 pieces. Malaki yung hiwa ko dito kaya yung bintahan ko dito ay 70 to 80 pesos.